ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa hong napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. At welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Ngayon ho, again, ay araw ng Huwebes. At tuwing ganitong araw, tayo ho ay nagkakasama-sama, nagkakausap at nagkakapalitan ng mga mensahe sa himpapawid or virtually para ho sa ating isang oras na programa. At ngayong araw na ito ay ika-4 sa buwan ng ika-5 sa buwan ng Setyembre at ika-2 araw sa buwan ng Rabiul Awwal 1446 sa ating Hijri calendar, or I should say ikatlo sa buwan ng Rabiul Awwal ngayong araw na ito. Sa ating rundown, September 4, September 5 na po ngayon. Okay, baka kahapon ang paggawa, so kahapon yun na naging reference. And this is our 185th episode ng ating programang MHS Delivers. At syempre, ang ating programa ngayong araw na ito ay live ninyong mapakikinggan sa DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan, at live din po tayo sa ating official Facebook page, ang Ministry of Human Settlements and Development, at live din sa official Facebook page naman ng DXMS, at yan ho ay DXMS Radio Bida Cotabato City. Tatlong options or choices meron kayo kung saan nyo kami pwedeng makasama o gustong makasama sa ating episode ngayong araw na ito. Again, this is our 185th episode ng ating programang MHS Delivers. At ito ho ay hitik na hitik pa rin sa mga bahagi nito na napaka-importante. Una, ang ating balitaan. Ikalawa, ang ating IPH. Ikatlo, ang ating HSF. At ikaapat, ang ating MHS Discusses. At napaka-essential ng ating pag-uusapan ngayong araw na ito dahil ito po ay tungkol sa tinatawag nating Mother Plan. Kung ano man ho ang Mother Plan na yan, ibabahagi sa atin ang mga detalye ng ating magiging resource speaker o guest speaker ngayong araw na ito. Bago siya bumati, mamaya-maya, tayo muna ibabatiin ang ating mga kabalay at ating kapwa homecaster na kasama ho natin sa istasyon ngayong araw na ito. Unahin natin sa bandang kanan. Nariyan ang ating kabalay na si Ria para bumati sa ating lahat. Kabalay na Ria, good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang makatahanang umaga po sa ating mga nanonood ng live stream at nakikinig sa ating radyo. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad. At ngayon po ay September 5 at ang Hijri date po natin ay Rabiul Awwal 2. Okay. So,
Sige. Medyo Okay, kakagaling lang sa bahay nung ginawa yung rundown. Okay, so yan ang pagbati mula sa ating kabalay na si Ria. Tama naman po yung ating Hijri Day today. Masya Allah. At nag-reply na rin po ang ating Director General. Magandang umaga ho and Assalamualaikum sa ating Director General Ismail Ibrahim. Huwag mambubay all the time. Oh. Okay, Masya Allah. Nako, parang kung siguro ibibigay pa niya ang kanyang sarili, ibibigay pa ho ng ating Director General sa kanyang pagiging generous. Masya Allah, alhamdulillah. At mula ho sa ating kanan, tayo naman po dadako sa ating kaliwa para ho marinig natin, mapanood natin ang pagbati mula sa ating kabalay at kapwa homecaster din na si Hamsari. Hamsari, good morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally and kabalay na Riyadh. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng MHS Delivers kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministry. At ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Sari Pala. Yan, napakagaling po ng pagbati ng ating mga kabalay. Mga lingkod Bangsamoro, kami ho ay nagpapakapagod of course. Maliban ho sa aming sweldo na dapat ho naming tawag dito, pagtrabahuan, ang aming kagustuhan na magbigay ng serbisyo sa ating mga pamilyang Bangsamoro dito po sa Autonomous Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. In other words, sa Bangsamoro Region. Ayan. At mamaya-maya nga ho ay babati na rin ang ating resource speaker na ipakikilala po sa atin ang ating kabalay na si Ria. Bago yan, tayo muna ay makinig at manood sa ating napakahalagang patalastas, ang atin pong paalala na ang pinag-uusapan ho rito ay ang ating housing loan program, ang ating mga housing units na maaaring ma-avail o makuha maging magiging bahay ng ating mga aplikante ng ating housing loan na kanilang babayaran buwan-buwan hanggang sa makumpleto nila. Narito ang ating paalala, Kabalay na Almansor, please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers. At yan nga ho ang ating
paalala patungkol sa ating housing loan program na atin pong itinataguyod, isinasakatuparan sa buong rehiyong Bangsamoro mula sa ating mainland. Sana ho ay makumpleto natin ang mga pangangailangan na matugnan ang mga pangangailangan, pangangailangan ng ating mga kababayang Bangsamoro ng pamamahay na disente na maaari nilang bayaran buwan-buwan. Hindi kailangang bagsakan isang beses lang isang ng pera para ho ma-construct. Ito ho ang programa para sa inyo, ang ating housing loan program. And hopefully, with all these efforts na ginagawa po ng MHSD through the Housing and Human Settlement Division at ang ating Planning and Design Division, sana ho ay matugunan na natin ang mga katanungan ng ating mga kababayang Bangsamoro, ng pamilyang Bangsamoro, kung kailan sila pwedeng mag-apply na naman ng housing units under this program. So inshallah, yan po ay aming pinagsisikapan sa MHSD upang matugunan ng inyong mga pangangailangan. At yan din po, as we know, yan ho ay priority project ng ating Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim through the MHSD, ang ating Housing First Policy. Dahil isa ho ang bahay sa pangunahing pangangailangan ng bawat pamilya. Okay? At ngayong araw ho na ito, tayo ay dadako na sa ating balitaan para sa ating 185th episode ng ating programang MHS Delivers for September 5, 2024 and the 2nd of Rabiul Awal 1446. At para ho sa ating headlines ngayong araw, tinaguri ang duyan ng pagkikibaka ng Bangsamoro sa LDS. Magkakaroon na ng 50 pabahay na may water system at archway pagkatapos ng contract signing ng MHSD at contractor. Ikalawa sa ating headlines, 300 biktima ng malawakang pagbaha sa Matanog tumanggap ng shelter kits mula sa MHSD at CRS. At ang huli sa ating headlines ngayong araw, mga residente ng Darussalam Kadayangan determinadong magtatag ng mapayapa at maunlad na komunidad matapos isagawa ng MHSD ang HOA formation. Para sa detalye ng ating unang balita, tinaguri ang duyan ng pakikibaka ng Bangsamoro sa LDS. Magkakaroon na ng 50 bahay na may water system at archway pagkatapos ng contract signing ng MHSD at contractor. Narito si Kabalay na Ria. Tiniyak ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang pagtatayo ng 50 housing units na may solar-powered water system level 3 at entrance archway sa Barangay Sandab ng Butig na tinaguri ang duyan ng pakikibaka ng Bangsamoro sa Lanao del Sur o LDS sa pamamagitan ng opisyal na pagpirma ng kontrata kasamang mga kontraktor ng proyekto. Ang pagpirma ay naganap sa conference room ng MHSD Regional Office sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City noong 3 ng Setyembre 2024. Ang Butig ay hindi lamang kilala bilang duyan ng pakikibaka ng Bangsamoro, kundi pati na rin ang duyan ng kabihas ng Maranao. Wika ni Benjamin D. Alangka, Director 1 para sa MHSD LDS na nagbigay diin sa kahalagahan ng munisipalidad sa probinsya. Binigyang diin ni Bangsamoro Director General BDG Esmael W. Ibrahim matapos ibahagi ang kanyang pasasalamat sa lahat na dumalo upang saksihan ang aktibidad at lahat ng mga nagsukmikap na dalhin ang proyekto sa katayuan nito at patuloy na magsusumikap para sa pinakamahusay na pagpapatupad ng proyekto. Kung paano magsisilbi ang MHSD kasama ang kaakibat na contractor na JS Rabano Construction and Supply Incorporated sa mga pinakanangangailangan sa lugar kung saan isinakripisyo ng mga mujahidin ang kanilang mga sarili upang makamit ang kalayaan. Ang Butig ang sentro ng Moro Islamic Liberation Front, ang MILF sa Lanao del Sur. Matatagpuan ang isa sa mga pangunahing kampo, ang Camp Bushra, malapit sa lokasyon ng proyektong pabahay. Kasama ang ating katuwang, JS Rabano, tayo ay maglilingkod at patuloy na magbibigay ng kaunlaran sa Bangsamoro, pagtitiyak ni BDG Ibrahim.
Sunod na ibinahagi niya kung paano nilayon ng pambansang pamahalaan ng proyekto na palakasin ang mga lugar na apektados ng kaguluhan sa BARM para sa isang mas maunlad na Bangsamoro. Dahil ito ay pinondohan sa ilalim ng Special Development Fund o SDF 2022 na may kabuuang halaga na 43,680,000 pesos. Ibinahagi naman ni Provincial Director Alangka ang kanyang kagalakan sa pagsisimula ng isa pang proyekto sa LDS na tinitiyak ang patuloy na serbisyo sa Bangsamoro, lalo na natitiyak ng proyekto ang disenteng pabahay para sa mga dati at malapit ng ma-decommission na mga mandirigma at mga anak ng mujahidin. Ang mga kalahok ay tinanggap ni Chief of Staff, COS at Vice Chairman ng Bids and Awards Committee ng MHSD na si Majid M. Muslim na nagpahayag na ang paglagda ay ang mismong sandali na ang bidder ay opisyal na naging katuwang ng MHSD sa paglilingkod sa Bangsamoro. Nagpasalamat si Chief Executive Officer James Anthony S. Rabano ng JS Rabano sa pagkakataon at tiniyak na isasagawa ang napapanahong konstruksyon at kalidad ng mga infrastruktura. Saksi sa seremonya sina Nor Hassan Panolong, MILF Commander para sa Base 116, Danny T. Caleb, State Auditor 4, PBA Bernardino ng JS Rabano at mga kawani ng MHSD. Para sa mapayapang pamahayag at maunlad na paumuhay, ako pong si Joy Ria Bintemran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating unang balita. Samantala, 300 pamilyang biktima ng malawakang pagbaha sa Matanog. Masayang tinanggap ang shelter kits mula sa MHSD at CRS. Matapos mawalan at masiraan ang bahay, ang ilan ay nawalan pa ng mahal sa buhay. At ngayon ay walang magawa kundi tumira sa evacuation center. Malugod na tinanggap ng 300 pamilyang biktima ng flash flood sa Matanog, bunsod ng Bagyong Karina. Ang shelter kits na ipinamahagi ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM at ng Catholic Relief Services o CRS noong Setyembre 4 taong 2024. Sa pagkikipagtulungan ng Local Government Unit o LGU, matagumpay na naisagawa ng joint team ang maayos na rehistrasyon ng mga benepisyaryo, orientasyon ukol sa mga laman at ng kit at tamang paggamit ng mga ito, at ang aktual na pamamahagi sa mga pamilyang nangangailangan. Ang bawat pamilya ay na totally damaged o ganap nang nasira ang bahay ay nakatanggap ng plastic tarpaulin o matibay na trapal na may sukat na 4x6 meters na may kasamang martilyo, mga pako, 4 na 4-meter rope o tali, steel tape, mga gamit pang kusina at kumot. Tumanggap din ang bawat grupo na kinabibilangan ng 5 pamilyang benepisyaryo ng mga kasangkapan sa pagpapatayo o pagkukumpuni ng bahay tulad ng pala, lagari at panungkal. Laking pasalamat ni Honorable Mayor Joria Bansil Guro sa MHSD, sa BARM at sa CRS sa pagtugon at malaking tulong nila sa mga nasalanta ng baha na lubos pang nangangailangan. Simula nang nangyari ang pagbaha, di niyo pa rin kami iniiwan. Alam natin na mula sa karahasan ng maraming taon noon, sinubok na naman kami ng sakuna dulot ng natural calamity. Damang-dama namin ang inyong malasakit sa Matanog, wika ni Mayor Guro. Payo naman ni Director Salem Demuna ng Operations and Management Services ng MHSD, sa mga benepisyaryo na banggitin ang astagfirullah para sa kapatawaran, alhamdulillah para sa mga biyaya at sa mga leader na laging handang tumulong, bismillah para may baraka at insyaallah para sa mga darating pang mga tulong at biyaya. Ipinahayag naman ni Valerino Villarta, Program Officer for Emergency Response ng CRS, ang kanyang pasasalamat sa MHSD at sa LGU sa kanilang pagkikipagtulungan bilang partners. Ayon sa kanya, ang mga shelter kits ay pinandohan ng USAID at ang pamamahagi ng mga ito ay para sa layuning makatulong sa mga pamilya na maging komportable muli, makabangon sa buhay at may pagpatuloy ang kanilang mga gawain.
Sa panayam ng MHSD kay Abdul Rahman Bitol, isa sa mga benepisyaryo at ama ng 3 batang namatay sa baha. Buong tapang niyang kinuwento ang mga nangyari noong gabing niragasan ng baha ang kanilang bahay at ang trahedyang kanilang kinaharap. Sa halos 1 buwan na naming panatili dito sa evacuation center sa munisipyo, lubos po ang aming pangangailangan na magkaroon na ng permanenteng pamamahay at nang maibsan ang aming paghihirap. Pagpapabatid ni Ginoong Abdul Rahman. Bilang pangunang tugon dito, sinabi ni Provincial Director o PD Nuruddin Abdullah ng MHSD Maguindanao na in full force ang pangkat mula sa MHSD at CRS upang iparamdam na residido silang ituloy ang pagtulong. Sa katunayan, ang lahat ng 300 benepisyaryo ay properly validated na at may listahan at ito ay magiging bahagi ng proposal na isusumite ng Ministry sa Shelter Cluster ng BARB government na pinangungunahan ng MHSD upang mapondohan at makapagpatayo ng mga disenteng bahay para sa mga biktima ng pagbaha, pagbabahagi ni PD Abdullah. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. At sa detalye naman ang ating huling balita. Mga residente ng Darussalam, Kadayangan, determinadong magtatag ng mapayapa at maunlad na komunidad matapos isagawa ng MHSD ang HOA formation. Nagbabalik si Kabalay na Ria. Matapos ang paggawad kamakailan ng mga housing units sa pangunguna ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM sa Barangay Crossing Kapimpilan, Kadayangan Special Geographic Area, ang mga benepisyaryo na ngayon ay residente ng Darussalam Village ay nagpahayag ng kanilang adhikain na may tatag at mapanatili ang isang mapayapa at self-sufficient na komunidad sa panahon ng oryentasyon sa paglikha ng kanilang Homeowners Association o HOA na pinangasiwaan ng Ministry noong ika-22 ng Agosto ngayong taon. Pinasimulan ng Housing and Human Settlements Division sa pamumuno ni Chief Abdul Hamid Sialawi Jr. at tinulungan ng MHSD SGA Provincial Office o PO sa pangunguna ni Director 1 Hamza A. Salik ang aktibidad kung saan nagbalangkas ang 50 benepisyaryo ng plano na at 5 taon na pananaw o vision ng komunidad. Ang mga plano na iginuhit ng 2 grupo na sa magkahiwalay na Manila Paper ay nagpakita ng mga Islamic na paaralan na may palaruan at daycare center, mga tangke na pampublikong tubig, mga kalsadang may linya ng mga puno, sasakyan, function hall, solar-powered streetlights, health centers, maprutas na mga puno, kainan at ang masjid na donasyon ni Honorable Muhammad Kelly U. Antaw, miyembro ng Parliament. Binibigyang diin ng inisyatiba ang pangako ng MHSD sa pagpapaunlad, maalam at self-sufficient na mga komunidad sa pamamagitan ng pagtiyak sa pagbibigay kapangyarihan sa mga homeowners at epektibong pamamahala sa kanilang mga tirahan. Wika ni Sahara M. Pendaliday, Community Support Section, CSS Head. Binigyang diin din ng aktibidad ang mga responsibilidad ng mga benepisyaryo, ang kahalagahan ng pagtatatag ng mga HOA at ang pagbibigay kapangyarihan sa mga residente sa mga proseso ng pagdidesisyon sa komunidad upang itanim ang pakikibilang sa kolektibong responsibilidad ng mga residente sa kanilang mga bagong tahanan. Dagdag pa niya. Tinalakay ni Abdul Ghaffur M. Qasim, Housing and Homesite Regulations Officer, HHRO 3 ng Policy Development Coordination and Regulation Division o PDCRD, ang kahalagaan ng HOA alinsunod sa Republic Act No. 9904 na kilala rin bilang Act Providing for Magna Carta for Homeowners and HOAs. Pagkatapos ng mga pagtatanghal, hinalal ng mga miyembro ng HOA ang kanilang mga opisyal na presensya ang kanilang mga opisyal sa presensya ni na Honorable Duma M. Mascud, OIC Mayor ng Kadayangan, at Honorable Kaharudin Dubpaleg, ang OIC Vice Mayor. Mula rin sa PDCRD, pinaliwanag ni Alea B. Pundugar, HHRO 1, ang mga kinakailangan at pamamaraan sa pagpaparehistro ng HOA na nagsasaad sa mga residente ng ilang halimbawa ng napapanatili at pinabuting mga komunidad at tahanan. Tumulong
sa pagsasagawa ng aktibidad mula sa HHSD, sina Normina S. Noor at Almajid D. Dama, parehong Administrative Assistant 5. Ang MHSD SGA PO ay kinatawan ni na Engineer 2 Abuhandis B. Kasan, Engineer 2 Rasul R. Dalimbang, at Administrative Aid 2 Abdul Gani A. Ibad. Para sa mapayapang pamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating ikatlo at huling balita ngayong araw. At yan ho ang kabuuan ng ating balitaan ngayong September 4, 2024. September 5 pala. Hindi makamove on sa kahapon. At ikalawa sa buwan ng Rabiul Awal, 1446. At yan ho ang highlights ng ating mga balita para sa ating 185th episode ng ating programang MHS Delivers. At tayo ho ay magbabalik muli pagkaraan lamang ng ating maikli subalit napakahalagang paalala na may kinalaman ho sa ating resettlement housing program. Narito ho. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development FARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers. Yes, MHS Delivers. At yan naman ho yung ating paalala regarding our resettlement housing program. Mga proyekto pong itinataguyod ng MHSD sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mula sa ating mainland, sa Maguindanao, Lanao del Sur at sa Special Geographic Area. Kabilang na rin po ang ating outside BARM territory ng mga programa o mga proyekto katulad ng Davao Oriental at dyan sa may Lanao del Norte. At syempre, kung may mainland, meron pong island provinces mula Sulu, Basilan hanggang Tawi-Tawi. Baka ho umabot pa ng Malaysia. Okay, at dahil dyan, tayo ho ay dadako na sa ating trivia segment ng ating programang MHS Delivers. Ano kaya ang baong trivia ngayong araw ng ating kabalay na si Ria na kanyang ibabahagi ngayon na mismo? Kabalay na Ria. Ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay ngayong araw na ito ay tungkol sa patuloy na pag-ulan tong nakalipas na parang walang katapusan at parang sunod-sunod pa rin. Walang kumaga nasa rainy season na po tayo at itong nakalipas na pag-ulan na nagaganap ngayon sa atin ay dahil sa bagyong Enteng. Letter E na ngayon. Letter E na ngayon. So kung kanina yung balita, kung kanina nag-update sila sa GC natin na nag-survey sila para sa bagyong Karina. Ngayon may bagyong Enteng. Sabi may dumating na D. May D pa bago mag-E. Diba? Hindi tayo makalaktaw, no? Sige. So, noong ika-31 ng Agosto, nagkaroon ng low pressure area sa ibabaw ng Philippine Sea at nagdala ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa Eastern Visayas, Caraga, Davao de Oro at Davao Oriental.
Sunod-sunod na mga araw, simula unang araw ng Setyembre hanggang ika-4 ng Setyembre, sunod-sunod na yung ulan dahil sa low pressure area na ito. Naapektuhan ng Eastern Visayas na kung saan naging tropical depression Enteng siya noong unang araw ng Setyembre. Napanatili ang tropical depressions ang Enteng. Ang lakas nito habang kumikilos at pahilagang kanluran, so papuntang Luzon. Sige, basta direksyon ang pinag-uusapan natin, no? So, marami pong naapektuhan sa pahilagang kanluran, baybayan ng Vinzons, Camarines Norte, at maramdaman natin ang aftershocks nun, ang ilang talsik lang ang dumaan sa BARM, alhamdulillah. Pero doon talaga ang pinaka-epicenter niya sa Visayas area at Luzon, kung saan lumalakas na rin ang mga pagbaha at apektado ang mga kabalay natin sa northern part ng Pilipinas. Pero simula nung ika-4 ng Setyembre, bahagyang tumindi ang Enteng at nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. So walang tropical cyclone wind signals ang nakataas. Higit pa rito, ang southwest monsoon na pinahusay ng tropical cyclone Yagi ay magdadala pa rin ng malakas hanggang sa matinding pag-ulan ngayong araw at posible pa rin ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan bukas. So, ready lang tayo lagi kapag maulan. Huwag muna kayong maghugas ng inyong mga sasakyan at lagi po tayong mag-ingat in case baka may mga afterwaves po na dadaan sa atin at any time. So, syakaan po ang ating IPH ngayong araw na ito. Okay, so may kinalaman sa ating kay Enteng ang ibinigay na IPH ng ating kabalay na si Ria. Sana ho ay magwakas na ang ganitong klaseng mga bagyo, no, sa ating sa buong bansang Pilipinas, sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, at sana ho wala nang pamilyang makaranas ng paghihirap ng ganitong trahedya, no? Medyo mahirap hingin na walang environmental na mangyayari sa Pilipinas dahil nasa cusp tayo ng Ring of Fire pati sa Ecuador. I think ang mas magandang hingin would be handa tayo sa mga ganong klaseng mga pangyayari. Kaya importante po sa ating mga LGUs na handa ang kanilang CLUP at naka-ready po sila sa kahit anong hazards na posibleng mangyari sa kanilang mga lugar. That's right. Yun naman ang prerequisite para ho hindi tayo magkaroon ng mga casualties, no? Mga walang pamilyang mabiktima, walang pamilyang mawalan ng miyembro. Yan ang pinakaingatan natin. Dahil kapag buhay na ho ang kinuha sa atin, wala na ho tayong magagawa pa dahil hindi na may babalik kapag nawala na ang ating buhay. Yan ang pinakaiiwasan natin. Katulad nga ho ng binanggit ng ating kabalay na si Ria, dapat laging handa, hindi lang ho handa sa informasyon, handa sa lahat ng mga dapat gawin, handa sa mga materyales, handa kung ano ang kailangan nating gamitin para ho hindi matulad doon sa mga hindi ho talaga ang tawag dito, hindi handa, kaya't nangyari sa kanila mga ganon na wala namang gustong mangyari sa kanila ang mga nangyaring ganito na talagang pinakaiiwasan natin. Nakakaawa ho at talagang nakakabagabag ng damdamin na malaman at makausap din ang ilan sa ating mga naging biktima ng pagbaha dito po sa ating probinsyang Maguindanao na bahagi ho ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isang buhay nga lang, napakasakit na how much more kapag 3 ang nawala sa atin. Ayan, mahirap pong kausapin pero kailangan po natin kunin ang kanilang mga damdamin at salamat din at pumayag sila na kausapin tayo. Okay, at mula ko sa ating IPH, tayo naman nagdadako sa ating HSF. Pareho may H dahil gusto natin magkaroon ng happiness. Hindi lang ho dito sa atin, sa MHSD, kung hindi sa lahat ng MOA, ng BARM at sa buong Pilipinas na ho, no? Sa lahat ng mga pamilyang Bangsamoro at Pilipino. Okay, ano naman kaya ang tips na ibibigay sa atin ni Kabalay na Hamsi para sa ating episode ngayong araw na ito? Kabalay na Hamsi, the floor is yours. Thank you po, Ma'am Sally. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth, atin pong pag-uusapan ngayong episode ang dengue at kung paano po tayo makakaiwas dito.
Kasabay ng pagbuhos ng ulan ay ang pagtaas ng dengue cases sa iba't ibang lungsod. Ang dengue ay isang mapanganib na sakit na dulot ng kagat ng lamok na maaaring magdulot ng matinding lagnat at komplikasyon sa ating mga kalusugan. Madalas nangangagat ang mga dengue carrying mosquitoes tuwing 6 a.m. hanggang 8 a.m. at 4 p.m. hanggang 6 p.m. 6 a.m. hanggang 8 a.m. po, Ma'am Sally. 6 to 8 a.m. and then 4 p.m. to 6 p.m. 4 to 6 Diyan na po po. kadalasan nangangagat yung mga lamok na nagdadala May schedule sila. at mga babaeng lamok po. At yes, so narito ang mga sintomas ng dengue. Dengue, una is biglang pagtaas or mataas na lagnat na karaniwan natin nararamdaman hanggang 2 to 7 days. Pananakit ng ating... Naku, 7 days? Yes, Delikado na, oh. Kailangan po kung nakakaramdam po tayo ng ganung lagnat, ganung kahabang lagnat, kailangan na po natin magpatingin para po makasigurado na ito ay hindi dengue. Pangalawa, pananakit ng likod at mata, pagdurugo ng ilong at paghupa ng lagnat, hirap sa paghinga, sakit sa tiyan at pagsusuka, sakit sa kasukasuan at kalamnan, madilim or maitim na kulay ng ating mga dumi at rashes sa balat at pangihina ng ating mga katawan. Ayon sa datos ng Cotabato Regional and Medical Center, ang dengue cases discharged sa CRMC as of September 2 is 825 po at ito ay binubuo ng Cotabato City na merong 361 cases, Maguindanao 381, Lanao del Sur 8, at North Cotabato 48, and Sultan Kudarat 27 for the total po nito is nasa 825 discharged dengue cases po. At paano naman po tayo makakaiwas dito? Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at simpleng hakbang, maaari nating labanan ng pagkalat ng dengue at protektahan ng ating mga komunidad at ating mga sarili at pamilya. Naritong ligtas tips para tayo makakaiwas sakit na dengue. Una, tanggalin ang mga naipong tubig. Siguraduhin walang tubig na naipon sa paligid ng ating mga tanan upang maiwasan ng pangingitlog ng lamok. Pangalawa, takpan ng imbaka ng tubig. Siguraduhin lagi may takip ang mga imbaka ng ating mga tubig gaya ng ating mga drum at tangke. Pangatlo, gumamit ng mosquito lotion, maglagay ng lotion and other protection sa ating mga balat, lalo na tuwing umaga at hapon, kung saan doon kumakalat ang dengue or doon sila dumadapo sa atin. Pangapat, magsuot ng protection na damit, protektibong damit, magsuot ng damit na may mahabang manggas at pantalon or pajama naman po sa gabi. Panglima, maglagay ng mosquito screen at kulambo, gumamit ng screen sa bintana at kulambo sa ating pagtulog. Kung wala naman po is applicable naman po yung lotion na ilalagay before tayo matulog. Pang-anim, itapon ng tama ang ating mga basura, panatiling malinis ang kapaligiran, at itapon ng maayos ang mga bagay na maaaring pag-ipunan ng tubig or kung saan nangingitlog ang mga dengue. Pang-pito, alamin ang mga sintomas ng dengue, kilalanin ang mga sintomas gaya ng mataas na lagnat, pananakit ng katawan at pamumula ng ating mga balat. Pangwalo, magturo ng mga at magpalaganap ng kaalaman sa ating mga komunidad. Hikayatin ang komunidad na makilahok sa mga dengue awareness activities. At sa pagsunod ng mga simpleng hakbang na ito, magagawa nating mapigilan ang paglaganap ng dengue at mapanatiling ligtas ang ating pamilya at ating komunidad. At yan po ating maiklong segmentong Health and Safety First. Best health is your greatest wealth. Ako po ang nilingkod Bangsamoro Ramsari Pala. At yan naman ang mga tips, no? Napakahalagang tips na ibinahagi sa atin ng ating kabalay na si Hamsari about dengue. Isa ho yan sa mga sakit na talagang kinatatakutan ng inyong lingkod para sa kanyang mga anak. At 800 plus discharged cases, no? As of September 2. Nako, na-discharge na yun, no? Natapos na, nakalabas na ng hospital. Imagine, 800 plus dengue cases ang talagang binigang tugon ng CRMC ngayong taon lang yan, no? Ngayong year, 2024. So kung kayo ho ay nilalagnat na, actually, huwag na hong palampasin ng 4 na araw. Kapag lumipas na 3 araw nalagnat ang inyong anak or kayo, magpakonsulta na. Dahil delikado po talaga para sigurado ho tayo hindi dengue ang ating kinakaharap. At tumatango-tango na ang ating guest speaker ngayong araw na ito. Dahil handa na po siyang sagutin ang ating mga importanteng tanong para ho malinawan ang ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang MHS Delivers about our topic. Napaka-importante ho ng ating topic ngayong araw na ito.
At I'm sure excited na ho ang ating listeners, ang ating viewers na makilala. Baka ho first timer ito ang ating guest speaker para sa ating topic ngayon. Ipakikilala ho sa atin ni Kabalay na Ria. Kabalay na Ria, ang guest natin ngayong araw na ito ay nagbabalik from last week. You know her, you love her. Ang Chief ng Environment and Land Use and Urban Development Division, ang Acting Technical and Regulatory Services Director, ang ating ano ba yung title na binigay niyo sa kanya last week? On the go. On the go. Sige, dagdagan natin ng medyo makon. On the go princess. Would you like that? OTGP. Diba? Ang ating on the go princess, Attorney Janiza M. Makapantar. Assalamualaikum, Atilik. Welcome back. Parang tagal natin hindi nagkita. Nice to be back, no? Na-miss ka namin. Wala lang kayo makuha. Wala naman ang dito. So sobrang na-miss ka namin, kinailangan ka namin magbalik. Correct. And actually, we really appreciate it na kahit kahapon ng hapon lang ho natin sinabihan ng ating guest speaker ngayon, hindi ho umaatras sa imbitasyon ang ating guest speaker, no? Attorney Lick Deer, at ibabahagi na sa atin ang mga salient information, salient details ng Comprehensive Land Use Plan. At ano nga ba ang 12 hakbang para ho sa pagbalangkas ng CLUP? Ayan. So ready ka na ba, Kabalay na Attorney Lick, for today's episode? Yes, ready na. Gusto ko sanang bumati dun sa mga naglalaro Sige. ng basketball. Okay, go. Kasi kanina sabi ko, papanoorin ko sila, pero meron pala akong interview with the ICS. Sorry na lang. Hindi ako nakapanood. Yes. Sana manalo sila, no? Yes, And yes. Happy anniversary sa civil service. That's right. That's right. That's right. 124th Philippine Civil Service Anniversary. Bakit medyo ni marinig si Kabalay na? Okay. Nako naman, M4 pala ito, mic 4 ang ginagamit ng ating So, hindi ako speaker. narinig. Hindi. Bumati ka uli at ang yung pagbati rin sa ating mga basketball players kanina. Yes, parang ulitin ko, no? Yes, thank you so much, Sir Rupert. Thank you, sir, sa pag-ayos. Binabati ko yung MHSD players natin ngayon, no? Naglalaro sila with the NFA ata, ang kalaban nila. Sana manalo sila. NFA? Yes. Ngayong araw na ito. Ngayong araw. Yes, that's right. NFA stands for National Food Authority. Ibang NFA ang nasa isip ko. Okay. Iba. Sige. Actually, this is the 124th anniversary, no, ng Philippine Civil Service. And of course, kahapon, nanalo ho ang ating ministry. Oo. Pasensya na po, babanggitin namin ha. Alam naman po ng bawat isa against Development Academy of the Bangsamoro. DAB. At ngayon naman ho ay, eto na, NFA ang kanilang kalaban. And next week, play na rin po ang ibang players ng MHSD at ng different bar MOAs in celebration of the Philippine Civil Service Anniversary. At dahil dyan, ating gagawin ang ating tungkulin ngayong araw na ito para ibahagi sa atin kung ano nga ba itong tinatawag na CLUP. Ano ba ang CLUP, Kabalay na Attorney Lick Deer, no? And ano ang importansya o kahalagahan ng planong ito? Yes, so last week, no, nabanggit na natin kung ano Paapyaw. paapyaw kung ano yung CLUP. So, yun nga, ang CLUP, alam natin, ito yung mother of all plans, sabi natin, no? Okay. So, it outline yung development ng isang LGU, kung ano yung mga development in their LGU, Okay. and nandoon din yung how do we manage yung land resources natin, no? Yung kalupaan. Yes, yung sabi nga nila, blueprint for physical development, at saka ito ay nag-guide doon sa ating mga decision maker, doon sa ating land use, sa zoning, sa infrastructure, sa environmental protection natin, and kasama din doon yung mga disaster risk management natin and social services. Wow. So, nandoon lahat yan sa CLUP natin. Kaya siya comprehensive. Okay, basta may kinalaman sa
lupa, no? Yes. Lupa sa bawat munisipyo, bawat bayan ng bawat rehiyon, bawat probinsya, kailangan yung CLUP. Yes. Hindi lang lupa, pati ang ating mga ridge to reef tayo. Okay. So kasama din ang ridge to reefs. Yes. Diba? Lahat talaga ng ano. Pinaplan natin yan. Okay. So ibig sabihin, ang CLUP na ito ay talagang mahalaga na magkaroon ang bawat bayan, ang bawat munisipyo sa bawat rehiyon. Yes, kasi mandated tayo ng Republic Act 7610, no, yung local government code na lahat ng LGU are mandated to formulate their comprehensive land use plan. So nakalagay yan, so mandato yan ng mga LGU na dapat magawa nila. Okay, so supposedly, as I get it, kabalay na Attorney Lick, no? Kailangan munang magkaroon ng CLUP. Ideally. Bago mangyari yung mga development. Yes. Sa isang bayan, no? Sa isang munisipyo. Yes, pero medyo lenient tayo kasi yun nga, may mga challenges din kasi mahirap gawin yung CLUP, no? Yeah. Doon sa guidelines natin, using HLURB guidelines, no, yung guidebook natin, dapat 18 months yung paggawa, yung process ng CLUP. Okay. Pero yung iba umaabot ng 2 years, 3 years kasi nga may mga challenges sa baba. Okay. Tulad ng sinabi ko na kakulangan ng data. So yun, yung nahihirapan ang ating mga LGU kung paano nila gawin yung CLUP natin. Okay. So that means at least 1 year and 6 months ang paggawa talaga ng CLUP. Pero, kagaya na nabanggit natin nung last episode natin, kasama pa rin po si kabalay na Attorney Lick, nahihirapan yung ating mga local government units pagdating sa kinakailangang datos. Data nila na nakukuha nila from the line agencies, no? Yung sectoral data na kailangan sa CLUP. Ito ho yung challenge na talaga naman pong kinakaharap ng ating LGUs at kanilang kaakibatang MHSD. At if I remember it right, kabalay na Attorney Lick, yung challenge is about the boundaries din, no? Isa din yan. Actually, maraming challenges sa baba. Kailangan pa natin ayusin. Boundaries, kakulangan ng resources. Yes. Equipment doon sa ating mga sige. So yun, sa palagay mo kaya kabalay na Attorney Lick, no? Bakit ba kinakailangan, no? Kinakailangan talaga na magkaroon ng CLUP. Approved CLUP, no? Ang pinag-uusapan natin, ang bawat local government unit or ang bawat munisipyo sa case na ito. Bakit kailangan may CLUP talaga? Yun nga, aside from we are managing kung ano yung land resources natin, yung mga ecologic, yung sabi ko nga, yung pati yung sa ocean, sa ating mga kadagatan, coastals, mga ganyan, no? So, dito na-address natin yung land uses. So, dyan, yung mga regulation, kung ano yung mga ipapatayo natin, dun sa zoning, ano yung mga zoning, ano yung residential, commercial, industrial, ano yung mga no-build zone, ano yung protected area. So, dyan natin kasi ma-address sa CLUP makikita. Sabi nga kanina ni Ria about doon sa pag-include ng SIDRA doon sa CLUP natin. Yun ang tawag. The SIDRA, yung climate disaster. Climate disaster. So, it was integrated doon sa CLUP para makita natin kung saan yung mga lugar na always binabaha. So, ma-plan natin ahead na pag umulan itong lugar na ito is prone to baha, flood, diba? So, dyan natin makikita. So, yan yung nag-guide din sa ating mga LGU kung paano nila i-develop ang kanilang territory. Ayun. So, right information, right preparations. Kasi as I know it, itong climate change na pinag-uusapan natin, preparedness is a must. Para sa bawat bayan, para alam natin kung paano tumugon at paano magre-react if ever, no? Maging handa tayo, mai-save natin ang buhay ng bawat isa bago mangyari ang mga hindi inaasahan. Okay, at pinag-usapan natin ang SIDRA integration sa ating CLUP. So ano nga ba ang mga tungkulin o responsibilidad ng MHSD, no? Na dapat gawin para matulungan yung ating mga local government units in preparing, in formulating their CLUP.
So yun nga, one of our core mandate no sa MHSD is yung pag-provide ng technical assistance sa ating LGU in the formulation and updating ng kanilang comprehensive land use plan. Okay. So yun yung gumagawa at nakikipag-ugnayan tayo sa kanila, coordination, kung kumusta ang kanilang mga CLUP. So ina-assess natin if ever may CLUP ba sila, ano ang kakulangan. So doon tayo pumapasok as yun, nag-provide sa kanila ng technical services. Okay. Yung ating technical services or assistance, kabalay na Attorney Lic, ano ang nilalaman nito? Ano ang mga ginagawa natin para sa mga local government units? So yun, sinusundan natin yung standard guideline ng HLURB, no? Yan yung paggawa ng preparation ng CLUP. So nandun, may workshop tayo, and of course, yung sa mapping natin, yun yung pinaka, one of the important din yung mapping, ina-assist natin sila on how they do the maps. Okay. Yes. Marami kasing requirement na maps. Yeah. Di ba? That's right. Napakaraming mapa ang kailangan nila using QGIS. Yun. So many maps. Kailangan natin ng sariling episode para sa kanya. Yes. Mag-uusapan natin yan, inshallah. Ma-invite natin ang mga technical staff natin sa mapping na Very sila ang good. mag-explain sa inyo. Inunahan tayo ng ating Let's go! kabalay na Attorney Lic. Approve na ng Hindi mo tayo ELG. mahihirapan. Aprobado na ang ating next topic about the required maps ng ating CLUP. Ayan, no. So aside from these maps, yung mga mapa natin, meron din mga right check na ginagawa, no? Yes. Yun naman yung mga sectoral data ng ating CLUP. And aside from that, umuupo tayo doon sa Provincial Land Use Committee at saka sa Regional PLUC. Land Use Committee, RLUC. So sa PILUC, doon kasi nangyayari yung review and approval process ng CLUP. Okay. So umuupo ang ating mga provincial directors as a representative ng ating ministry. Kasama sa nagre-review. Yes, kasama sila. Naku, makutito ng mga trabaho, no? Oo. Hindi Actually, biro. we have, meron tayong memorandum, no, na pinalabas ang ating minister on the review and approval process ng ating CLUP. Okay. So, actually, ginagawa namin is we are, ino-orient namin yung ating mga Provincial Land Use Committee kung ano ba talaga yung function and duties nila on doing the review and approval process. We are a member of the RLUC, no? Regional Land Use Committee, and we are also empowering yung ating PLUC. Yes. Yung PILUC natin. Ayan. Para ho talagang maintindihan nila, and they are well equipped when it comes to reviewing yung mga CLUP na for approval. Kapalay na Attorney Lic, ano bang pagkakaiba ng formulation at saka updating? Yes. ng Yung ating sa CLUP? formulation, yun yung mga LGU na wala talaga silang CLUP, no? So, mag-start talaga sila into orientation and then modular. Kasi itong training na ito, itong pag-provide natin ng technical assistance, we have 6 module. So, 6 training yan. 6 trainings. Yes, kaya matagal-tagal siya, no? So, yun. Ang sa updating naman, yan na yung mga LGU na may approved CLUP, pero pwede siyang expired na yung kanilang CLUP or magi-expired pa lang. So, yun. Sila yung updating, nag-update ng kanilang mga data. Okay. Gaano katagal nag-expire ang CLUP? Actually, ang sa guidebook natin, no, ang CLUP is 10 years plan. So 10 years mag-expire siya. So mag-update sila ng data. Yes. Mashallah. Okay, so napakalinaw ng ating usapan. At dahil pinag-uusapan natin yung formulation ng CLUP o Comprehensive Land Use Plan, aalamin natin from our guest speaker kung ano ba yung steps, ilang hakbang meron sa pagbalangkas ng ating CLUP. Ilan ba? Yes. Actually, we have 12-step process ng formulation ng CLUP. Not 3, not 6, not 9, but 12. Okay. So, medyo mahaba-haba ito. Ginagawa namin ito 2 days orientation lang ng CLUP. Pero we will discuss dito ng ilang minutes. Hindi minutes na. Okay. Sige. Kayang-kaya ng ating guest speaker na i-discuss yung ng ilang araw, no? Ang 12 steps ng formulation ng CLUP. Ano nga ba itong mga steps na ito, kabalay na Attorney Lic? Yes, so umpisahan natin, no? So doon sa preliminary preparation, we have to organize at saka yung pag-identify ng stakeholders natin. So doon sa organization ng
members. In-organize natin kung sino yung mga personnel na involved in this planning process. So from the LGU. Yes, from the LGU. Okay. So nag-orient tayo dito kina Mayor kung creation ng planning core ng isang LGU at saka yung technical working group niya. So dito mag-i-issue si Mayor ng executive order creating yung members ng technical planning team ng LGU. So yun yung sa organizing. And then yung identifying stakeholders. So dito, inaalam natin kung sino yung mga participant, sino yung mga stakeholder na nagbibigay ng play active role doon sa ating CLUP. So mga sectorals yan, sino yung mga stakeholders na kailangan natin kunan ng mga data, involved, yun yung sa organizing. Yan yung sa preliminary process, yung organizing and identifying stakeholders. So, sa number 3, nandyan na yung visioning. Visioning, yes. So, siguro alam mo ang visioning na ito. Yes. No? Kasi tinuturo mo ito kung paano ang visioning. That's one of my topics, yes. Yes, so dito sa visioning, nagkakaroon dito ng workshop yung LGU, no? Kung ano yung vision nila. Gusto nilang mangyari sa kanilang LGU. So, dyan, may mga vision reality gaps tayo na ginagawa. Ano yung gusto nilang mangyari sa kanilang community. So yan, sa visioning. So that's step 3. Yes. Okay. And step 4, yung situational analysis natin. So sa situational, yes, ito yung pinakamahirap kasi dito yung mga data natin. Yes. Yes. So yung current situation ng LGU. So titingnan natin ano ba yung current situation ngayon ng LGU. So mga kailangan na natin yung mga sectoral data dito. In all aspects, in all sectors, lahat ng sectors. So inaalam dito matagal ang process ng CLUP natin. Dito tayo natatagalan. Step 4, mahirap. Yes, yung ina-identify din natin anong mga issues ng local government. Tapos ano yung potential ng kanilang LGU. Potential din, siyempre. Para for development. So dito natin nakikita sa situational analysis. And then sa number 5, we have to set the goals and objectives. So meron na tayong vision, naka-analyze na tayo yung current situation ng ating LGU. So dito na sila gagawa ng kanilang goals and objectives. Yes. So paano nila magagawa yung vision nila? Okay. So dito na natin more specific na, no? Okay. I-address na nila yung mga gaps at saka yung mga ano pa yung kailangan nilang gawin dito sa objective and goals para ma-achieve nila yung kanilang vision. That's right. So from 5, number 6. So dito sa number 6 is ito na yung pag-establish ng development trust and spatial strategy. Wow. So ang ginagawa nila dito is yung objectives nila, yung objectives and goals nila i-convert into physical plan. Yun na. So nandoon yan na yung mga strategy nila. Paano nila yun gagawin? Kung paano matatamo yung kanilang mga layunin. Yes. And number 6, number 7? Number 7 is doon na tayo sa preparation of land use plan. Nako, so yan na. Isang makuti na naman ito. So may ano na yan. Diyan natin nakikita yung land and versus demand. So yes, may mga competition. Analysis, Competition yan. Diyan natin makikita. So ito din yung ni-integrate din natin dito yung SIDRA. So that part pala. Yes. Actually, ang part ng SIDRA is doon pa lang sa vision, dapat naka-integrate. Okay. Sa situational analysis, nandoon na rin. Kasi dati wala yung SIDRA integration, pero ngayon is, yun nga, integrated na yung SIDRA natin. Kasi global phenomenon ito, okay. Kasi nako-consider din natin sa current situation ng ating mga LGU, ano yung mga kinakaharap nilang disasters. Yes, that's right. Bunsod ng climate change, no? Okay. And number 8 is yung pag-draft na ng zoning ordinance. So, alam natin yung zoning ordinance, ito yung ngipin. Sabi mo nga, ito yung ngipin ng ating CLUP. Correct. So, diyan natin makikita yung ano yung mga
land use plan, yung boundaries, yung mga regulation, yung allowed build, kung ano yung pwedeng allowed uses ng land and under controls in the community. Okay. So diyan mo makikita dapat hindi ka pwedeng no build zone ito, so hindi ka pwedeng magpatayo. Magpatayo ng kahit ano. Okay, This is a protected area, hindi pwedeng patayuan. Tama. Kailangan i-preserve yung area na yon. And then may boundary si residential at sa commercial, may mga standard yan. Correct. Yes. So kunyari ito si residential area. Ganito dapat ang layo ni commercial. Yes, gano'n yan. May mga dyan mo din makikita sa zoning ordinance natin. Mashallah. So number 9? And number 9, nandyan na yung public hearing natin. Yan. Ito na, yung mga pinupuntahan ng MHSD na yes, ilud. always tayong suki ng ating mga LGU sa public hearing. Bakit mag-public hearing pa? Kasi sabi nga natin yung paggawa ng plan is inclusive. So lahat dapat may involvement doon sa plan. No? So dito sa public hearing, ini-invite natin lahat ng community, yung tao sa LGU para magbigay ng feedback at saka para also mag-support doon sa CLUP kasi sa kanila naman yun na plan. Correct. Yes. For sustainability ng kanilang pamumuhay. At saka para hindi na rin sila makareklamo doon sa implementation ng zoning ordinance. Dahil alam nila. Alam nila. At nakapag-ambag sila. Yes. Involved sila and support nila yung ang CLUP ng kanilang LGU. Correct. So yung tawag dito, yung step 10 or 9? Step 10. Step 10 natin, yung part ng consultation, no? With all the yung public hearing is step 9. Step 9. Public hearing. Konsultahin natin yung komunidad na mismo at yung other stakeholders ng ating plano. Okay? So from step 9. Yes. So after na may mga feedback na yung ating mga stakeholders and other communities. Yes, correct. Magkakaroon tayo ng review and approval process. So mag-integrate yung feedback doon ng ating mga stakeholder during the public hearing. So that means well documented lahat ng kanilang. Yes. So isa-submit na nila sa atin sa MHSD para ma-endorse natin yung kanilang CLUP sa PILOC. Oh, there you go. So endorsement na. Yes. So nandyan na yung review, approval and adoption of the CLUP. So that's sa PILOC, 10. yes, sa 10. Memorize ko na. Yung 12 steps. Okay. So from this review sa number 10, 11, ano na ang ating So sa 11 gagawin? at saka sa 12, yan na yung implementation ng CLUP. Ooh. So dito na madugo kasi sa LGU na yung pag-implement ng CLUP natin at saka yung zoning ordinance. May monitoring din, no? Oo. Yung last ang monitoring and evaluation. Step 12. Nako. So dito sa monitoring and evaluation, actually may mandate din tayo na tinitingnan natin yung nasusundan ba nila yung CLUP nila. Sinusunod ba nila yung comprehensive land use plan? Kasi magiging walang silbi yung ating planning process, pinaghirapan natin kung hindi naman natin i-execute at susundin sa ating mga development efforts. So monitoring and evaluation, sino ang kasama ng kunyari yung monitoring implementation ng CLUP? Is it the ILUD or the Monitoring and Evaluation Division ng ating? Actually, joint monitoring yan. Kasi may minomonitor din ang ILUD, yung Environment and Land Use Division, at saka meron ding monitoring yung ating Monitoring and Evaluation Division. That's right. Okay. Under kay Sir Yasser Mama ng MHSD, Chief ng Monitoring and Evaluation Division. So, joint talaga. Kaya nga, sila ho ay magkasama sa Technical and Regulatory Services, TRS, ng ating MHSD. Okay? So, 12 steps in CLUP formulation in one sitting, no? Ipinaliwanag sa atin. Masya Allah. Napakaklaro ho. Naintindihan ng ating mga kabalay. At ako, mas naintindihan ko kung ano nga ba yung 12 steps na yun. Parang memorize ko na nga From this, instance, kabalay na Ria? Paano nyo gina-training ang LGU sa ganun? Is it per step? Is it per tranche ng mga steps? Is it per module? Yes, may module tayo. Module. So, each module is one step? Ano po ang may siya, depende pa rin yan sa pre-assessment natin kasi nagkakaroon tayo ng pre-assessment muna kung ano yung provided data ng ating mga LGU. So, medyo inaano natin siya kung mapofall ba siya sa module 1, module 2, based sa data nila.
Okay? Depende sa LGU kung anong technical assistance ang ibibigay ng MHSD sa kanila. Anong stage ng ating technical assistance based on their readiness. Yes. No? Readiness ng ating mga local government units. Nako, klarong-klaro pong naipaliwanag ni Kabalay na Attorney Licdir kung ano nga ba itong 12 steps ng formulation ng Comprehensive Land Use Plan o CLUP. In how many minutes lang ginawa ng ating guest speaker at naintindihan na po natin. Pwede nang balik-balikan, di ba, Kabalay na Ria, Kabalay na Hamsi? Pwede na hong balik-balikan ang episode na ito para talagang maging suweto kayo sa paggawa ng Comprehensive Land Use Plan. Ang ating mga local government units, kung kailangan nyo pa ng mas malaliman pa, talaga naman pong kailangan nating ma-pre-assess muna at maging involved doon sa ginagawa natin na technical assistance for our local government units. And with all this, na napag-usapan natin, ano nga ba ang iyong panghuling mensahe para sa ating episode ngayong araw na ito, bago ating basahin ang pagdadami-daming messages or comments sa ating Facebook Live na karamihan ay para sa ating guest speaker. Okay, Kabalay na Attorney Licdir, ang iyong mensahe sa amin at sa ating mga taga-subaybay ng ating programa. So maraming salamat sa ICS, no, sa walang sawang pag-invite sa Technical Regulatory Services para mailahad namin kung ano yung mga ginagawa ng ating ministry. And sa mga natin constant client natin, yung mga MPDC natin, no, kung may mga request pa kayo for technical assistance, nandyan lang ang Technical Regulatory Services. Makipag-ugnayan lang kayo sa amin and ready po kami na tanggapin yung mga request ninyo. And gusto ko lang pasalamatan, of course, ang ating minister, no, Attorney Hamid Aminuddin Bara, ang ating Deputy Minister, ang ating Coolest Director General, ang ating dalawang director, Salem Dimona, and aking boss, si Suarto Wahab, no, sa suporta nilang binibigay sa Technical Regulatory Services. So yun lang. Maraming salamat. Thank you. Actually, kami ang dapat na magpasalamat sa iyo, Kabalay na Attorney Licdir, no? Dahil tuwang-tuwa kami kahapon, halos nag-jump kami nila sa tuwa kahapon ng pinagbigyan mo ang aming request na maging guest speaker namin ngayong araw na ito. Mashallah, alhamdulillah, dahil nakumpleto ho natin ang ating episode ngayong araw na ito. Again, thank you so much to our guest speaker, ang Chief ng Environment, Land Use and Urban Development Division ng ILUD, Attorney Janisa Macapantar, at ang Acting Director ng Technical and Regulatory Services o TRS in lieu of Director Suharto Wahab. Mashallah, alhamdulillah. At dahil po dyan, bago tayo dumako sa ating balitaan, Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsari, mangyaring basahin muna natin ang ating mga comments sa ating Facebook Live at 12:15 PM ngayong araw na ito. Kabalay na Ria. Number 1 sa kanila, si Ate Haira Ali. Assalamualaikum mga kabalay. Hi Ate Haira. And my mother. Hi, Jazira Maliga. Assalamualaikum kabalay Bangsamoro. She is currently out of country for things. She's in Turkey. Okay. Ang Director po ng Admin and Finance ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. And we also have Tania Ali Haji Swaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To my cousin Engineer Daud watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Katunohas ka ano mo siya. Sagot naman yan. Pinsan nga. To my cousin, Engineer Daud. Anong cousin, Mambo? Anong cousin? Okay, diba? Sige, and we also have Madam, wait no, si Sir Alexis Alex Beltran. Assalamualaikum mga ka-housing watching outside BGC. Let me test your memory, no? Sino siya? No. Isa sa mga staff natin sa housing. And no. He's our genetic engineer. Under TRS. Look, narinig kong Alex, nasa isip ko yung internal auditor natin. Okay. And we also have Kuya Hamsi, baka gusto mo rin magbasa?
Kabalay na Hamsi? Ang unang comment na nakita ko sa aking end is from Sir Ibrahim Bagumbun. Watching from Sarimanok, Marawi. Allah bless the Bangsamoro people. Masya Allah. Assalamualaikum, Sheikh. And we also have here Kabalay na Ria. Madam Jana, salam. Watching from BTA Planning Division. Sino tong tumawa sa chat niya? Si Sir Alexis Palex Beltran. Bakit mo tinawanan ng comment niya? Baka magkaano sila? Sige. Dati magkasama sila. Dating magkasama. And we also have Joko. AB. Assalamualaikum mga Kabangsamoro. Watching from Planning Division. Magkasama itong dalawang ito. And we also have here Mac Harry. Salam. Watching from MHSD Provincial Office, Lanao del Sur. Let's go. Speaking of Provincial Office ng Lanao del Sur, Sir Ajib Diodin. Chief of Staff natin sa kay Minister. Pero yes. Assalamualaikum. Pa-congrats po sa MHSD basketball team for winning their first game in the CSC tournament. Yan ba ay dahil sa kulay rosas na sapatos? Congratulations. Big na big. And we also have Sir Salem Demuna, ang ating OMS Director. Salam, natapos na po ang Matanog Relief Operation natin for 2 days in partnership with CRS and LGU Matanog and the Shelter Cluster of BARM. Thanks sa mga volunteers at mga MHSD employees na tuloy-tuloy na tumutulong sa atin. Mashallah, alhamdulillah, congratulations. Mubarak, yes? Yes, and we have Leslie Pesante. Hello mga kabalay, Ma'am Sally, Riri, and Hamsari, and to our gorgeous attorney Lick Makapantay. Si Salas ako, bakit silang may gorgeous? Okay. Pabigyan mo na, Ma'am Sally. Guest ako dito. Dapat. Guest is always right. And we also have Mr. Suabe Macdi watching live from Bacoor, Cavite. Congrats, Attorney Leak. Mashallah. Bacoor, Cavite. Ang layo ng ating narating. And we also have pa-shout out po. BTA Plan Division. Maka-isang beses lang namin basahin, sir, kahit na naka-10 beses ninyo gisend yan sa chat. Minsan sa internet connection yan, kabalay. Most likely, yung makailang beses mo i-send good kasi hindi siya mag-good. Alam mo, hindi nagsisend pero nagsend na pala. And we also have from Sultan Ali Magal Makadag, Sir Al Makadag. Salam, watching here at Ilud. Yo, full support for Chief. That's right. And nagbabalik si Ate Les. Good luck po sa ating mga MHSD players. Ongoing pa rin ang mga paliksahan nila? Yes, may games sila ngayon. Yo, good luck, good luck. Mashallah sa mga winnings natin and mashallah for the camaraderie na na-develop out of this tournaments. And we also have Laika, ang ate na Saifrina Abdullah. Nandyan po sa Talitay, Maguindanao del Sur. Magandang araw sa inyong lahat dyan sa Talitay. And sabi ni sino pa nga ba? Makiki. Makiki, shout out sa iyo, Attorney Lick. Ang daming fans niyo. Yes. Pa-shout out sa gorgeous kong sister, Attorney. Blooming ka ngayon. Palagi naman. MDM Jana. And sa aking sister-in-law, by Salim Amison Uto, watching from Mafar, Datu, Saudi, Ampatuan. And headed by Engineer Suaib Saluang. Ano na kaya ng OIC Mayor ng Nabalawag, no? Kabalay na Hamsi and Kabalay na Ria. And we also have here Jumaila Kale Sugaran. Good luck, Sir Commissioner Salem Demuna. Mubarak for you and your good office. Mashallah. Commissioner? Dati siyang commissioner ng NCMF. Right. Thank you very much, Ma'am Jumaila Sugaran, for this message. At talagang natuwa po si Sir Salem na mabasa ang inyong mensahe. Okay? So that's it. Tayo ho ay dadako na sa ating KKK. Bago tayo magtapos sa ating programa, ano nga bang Magic 3 questions ng ating kabalay na si Ria, kung saan pwedeng manalo ang ating mga taga-subaybay. Kabalay na Ria? Before po tayo sa KKK, congratulations po sa ating winners ng MHS Disseminates 10th round. Unfortunately, kung nag-delete po kung nag-delete po kayo ng comments ninyo bago namin na-send ang confirmation message, posibleng hindi nyo na po matatanggap ang inyong napanlunan kung nanalo man kayo. So, big sabihin, more winners next week. My gulay, sayang. But with that, meron po tayong 8 winners ngayong week na ito. Starting with Rohani Munib, na sinundan ni Haini na sinundan ni Johaini Mantawil. Meron din po si Saima R. Sabdan, Wazir Asrap, Sin D,
at sila MM at Musa Unos. Congratulations po sa inyong napanalunan sa ating MHS Disseminates. And Kabalay na Ria, hopefully sana ho next, kompletong pangalan na po ninyo, ha? Inshallah. Ang nakalagay sa inyong mga accounts. Kung mamarapatin nyo lamang. Yes, Ano yung mga bagong paalala mo, Kabalay na Ria, and rules? I-reflect po natin sa sunod na post ng MHS Disseminates. So, pakibasa po ng maigi ang ating mga rules and regulations. Baka may rules and regulations talaga, no? Baka may mga bagong mga additions, no? Added items sa ating guidelines kung paano kayo mananalo. At dahil dyan, here are the three magic questions. So, ang ating unang tanong para sa segmentong KKK, kung saan inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load, ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ang ating unang tanong ay, sa mga nabanggit na parte ng CLUP, ano ang tinatawag ng ngipin ng CLUP? Step number, sige. Okay, second question. Meron po tayong 12 steps para sa formulation ng CLUP. Ibigay ang huli na step para sa CLUP. So, step 12. Tarangin niyo si Hampi-dampi. Okay. And third question, sa tuwing magkakaroon tayo ng technical assistance para sa LGU, para sa formulation or pag-update ng kanilang CLUP, lagi nating hinahati sa dalawang grupo ang ating mga LGU. Ano ang dalawang grupo na iyon? Nabanggitin ng ating kabalay na si Attorney Lee kanina. Dalawang grupo na kung saan yan sila ang active sa ating mga workshop. Yes. Okay? And with that, ulit, first question, ano ang tinatawag na ngipin ng CLUP? Second question, ano ang huling hakbang ng formulation ng CLUP? And third question, ano ang dalawang grupo kung saan nahahati ang ating LGU tuwing binibigyan sila ng technical assistance ng MHSD para sa CLUP? And with that, yun po ang ating tatlong katanungan para sa segmentong KKK. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. At kung unang beses ninyo itong mag-text o makisali sa KKK, kakailanganin po namin ang inyong pangalan, edad, address, at iba pang detalye, kaya ng SIM network at anong trabaho kung meron man, para sa aming processing ng inyong napanalunan. Yes, that's right. Kumpletuhin natin ang mga datos na kailangan nyo i-send sa ating text line para talagang wala ng rason na hindi kayo manalo sa ating pakulong KKK. Yes. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa ating Magic 3 questions at sa ating mga proseso kung paano sila mananalo sa ating segment na ito. At dahil nakumpleto na ho natin ang bawat bahagi, lahat ng bahagi ng ating programa ngayong araw, tayo ho ay kailangan na magpaalam. Ang oras ngayon ay 12:25 ng hapon, ng tanghali. At sa ngalan ho ng ating super supportive at super bait na Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, at sa ngalan ng ating Deputy Minister Aldin Asiri, at sa ngalan ng ating Director General Ismail Ibrahim, kami ho ay nagpapaalam na kasama sina. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joeria Bintemran Muhammad. At ako po ang lingkod Bangsamoro, Sari Pala, at sa ating mga kasamaan sa ICS, Sir Datunoz A. Daud, Sir Almansur S. Ugaw, at sa ating mga kasamaan sa technical side ng TXMS, Sir Rupert and Sir Jeffrey. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat. Kabalay na Hamsi at Kabalay na Ria. May bago tayong kasama sa ICS, Ma'am Jasmine Langgi. That's right. And sa ngalan ng ating kabalay na si Attorney Janisa Makapantar, ito ho ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah, na palagi pa rin po nagpapaalala sa atin na atin pong isagawa ang ating bawat importanteng gawain, gabay ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.